Hi, I'm back with another video. So, I just want this to be like parang natural lang. I tried to follow a script pero hindi talaga siya okay. Like parang mas nagiging slow yung pag-film ko. So, I am trying to do this and I hope na na maging helpful pa rin ito sa'yo. Especially if you're an aspiring VA or nagsa-start ka ng maging VA. For this video, I want to share the mistakes na nagawa ko before para ma-avoid mo na yung stress and alam mo yun, hindi mo na gawin yung mga mistakes na to. Wala nang paligoy-ligoy. Yung first mistake is I'm letting my fear decide for me. Nung nagsisimula pa lang ako, marami akong doubt sa sarili ko. Like, ang dami kong mga ino-overthink, palagi akong takot kasi nga wala naman akong experience sa pagiging VA. Yung only job experience ko is yung pagiging call center agent. Kahit meron naman akong mga nakuhang skills doon sa pagiging customer support like communication skills, time management, multitasking, parang wala pa rin talaga akong confidence kasi feeling ko hindi naman sila related or something. Pero actually, transferable naman yung skills na nabanggit ko sa pagiging VA. Hinahayaan ko yung takot na mag-decide for me. So, yung lesson ko na lang siguro is wag mong hayaan yung takot na mag-decide para sa'yo. Kasi hindi naman talaga agad nawawala yung takot. So, mistake number 2 naman is overworking because of fear. Yung mga takot ko na baka hindi ko ma-meet yung expectations ni client or mawala yung nag-iisa kong client or mawala lahat ng clients na hawak ko or yung takot na baka hindi talaga para sa akin yung pagiging virtual assistant. So, ang ending, sinunod ko yung advice na nakikita ko online or sa mga videos na napapanood ko na kapag naging VA ka, dapat marami kang clients para kapag nawala yung isa, meron ka pang mga backup. So, yun yung ginawa ko. Habang meron akong isang client, palagi pa rin akong nagsisend ng applications. Tapos, meron namang tumatanggap and hinahire ako. Nadagdagan yung workload ko to the point na 5 hours per day na lang yung tulog ko. Minsan nga 4. Super nainganyo ako. Like, parang feeling ko that time, ay masaya to. Like, ganito pala dapat ang gagawin para magka 6 digits or something. Talagang nag-focus lang talaga ako sa pagiging VA. And yun yung magiging mistake number 3 na isi-share ko, which is sacrificing family time without realizing it. So, dahil marami na nga akong clients and ako lang yung gumagawa lahat ng tasks, flexible naman kaya nagagawa ko pa rin naman lahat ng tasks. Yung iba, ina-outsource ko or binibigay ko sa partner ko that time. Nung tinutulungan na niya ako, kulang na kulang pa rin ako sa tulog kaya lagi akong pagod, tapos lagi akong iritable kapag merong mga bagay na nangyayari sa bahay, nagagalit agad ako. Kaya nagiging cause na talaga siya ng argument with my partner. Yun yung time na gusto ko nang mag-quit, not because I don't want to be a VA anymore, pero dahil nagiging reason na kasi siya para masira yung relationship ko with my partner. Just be really careful and mindful sa time mo and how you handle your career as a virtual assistant kasi when you're starting out, maiengganyo ka talaga. And alam mo yun, mau-open yung eyes mo na ganito pala yung feeling, ganito pala yung possible income mo. Kagaya nung sa akin na akala ko malaki na yung sweldo ko sa call center, pero meron pa palang mas itataas yung income. Tapos, andun ka lang sa bahay. Kaya, nainganyo talaga ako that time. Make sure na i-prioritize mo pa rin yung health mo. So, ayun lang. Siguro ang ma-add ko lang, if you really want to become a VA, lagi ko tong sinasabi sa iba na instead of asking how sa comments, pumunta ka na lang directly sa YouTube, i-search mo kung ano yung mga questions mo. I'm pretty sure na meron naman talagang mga video na makakasagot at makakatulong sa'yo. Isa to sa mga natutunan ko dun sa mga training na binayaran ko before na dapat i-exhaust mo ang mga resources, especially na ngayon na marami na talagang information na available online. Hindi mo kailangang mag-enroll sa mga paid courses if wala ka pang budget. Mag-research ka.
Kasi mati-train ka na, yun na yung start ng training mo. Yung pagiging resourceful, magagamit mo talaga yan kapag meron ka ng client. So, ayun lang naman yung mai-share ko. So, hopefully meron kang natutunan sa video na to. Let me know in the comments kung ano yung pinaka natutunan mo, and if you have any questions, you can also drop them in the comments. And if you like to see more VA tips, more VA stories, or mga real life experiences, make sure to subscribe to my channel, and I'll see you on my next one.